Suzuki Raider JFI, umaandar kahit walang battery. So ayan. Wala siyang nakalagay na battery, wala kahit ano. So fuse lang. Terminal ng kanyang battery, positive, negative. So umaandar siya mga ka-workshop. So off natin, pakita natin na umaandar. So ayan, susi natin. So walang indicator na kayo makikita. No, aandar yan sa kickstart. So kickstart ko lang mga ka-workshop. Suzuki Raider J, umaandar kahit walang battery. So isang magandang gabi mga ka-workshop. Meron lang akong i-share sa inyo, no. Itong Suzuki Raider J115 Fi, so never to nga andar kapag walang battery nakalagay sa inyong compartment. Syempre, kailangan niya ng 12 volts battery para mapaandar ang ating ECU at umandar ang ating. So kapag walang battery or sobrang lobat na yung battery mo, so sobrang lobat as in sobrang discharge niya na, hindi rin naandar ang inyong Suzuki Raider J. Pero ipapakita natin sa inyo na kaya natin paandarin yan. So ang motor na to naka full wave at naka power line. So yun. So tayo po ang may gawa Jello Workshop po or gawang Jello Workshop. So papakita natin sa inyo yung motor na to, mapapaandar natin ng walang battery or kahit sobrang lobat na ng battery. So yun, kasi ang problema nito kapag sobrang lobat yung battery mo at nasa alanganin lugar ka, titigil na ng motor mo, hindi mo siya mapapandar kahit anong gawin mo kung maayos ang yung charging system pero mahina ang inyong battery, hindi na siya aandar. So dito, basta maayos ang charging system mo, kahit wala kang battery o mahina ang battery mo, aandar ang motor mo. So yan. So papakita natin sa inyo. So itong battery na to, meron siyang good pa siya, no? Pakita natin na good. So ayan. So susi natin yung motor. So, ayan. Makikita nyo. Ayan. So, ang reading ng kanyang voltage sa kanyang battery, yung stock voltage niya ay 12.4. So, magpo-push start yan na under yung mga ka-workshop. So, ayan. One click lang. Yung mga ilaw niya, stable yan. So, headlight. Sa kanyang auxiliary light. So, ayan. Kusina. So, ayan. So, lahat gumagana. So, kung makikita nyo, nakurap kasi may passing po yan mga ka-workshop. So, ayan. So, stable siya. Ang voltage niya ay 12 volts. So, ayan. Naka-idling siya bukas sa mga ilaw, 12 volts. So, good yung battery niya. So, patayin na natin mga ka-workshop. So, kaya umandar siya kasi good yung battery. Ngayon, papakita naman natin sa inyo na sira ang battery tapos walang battery pa andarin natin. So, papalitan natin yung kanyang battery. So, off lang natin. So, itong battery to ang gagamitin natin, no? Ito, wala na talaga tong laman. So, papakita natin sa inyo yung reading niya. Voltage reading. So, ayan. Sukatin natin siya. So, negative, positive. So, ayan. Ang sukat ng kanyang battery o ang laman ng battery to ay so, ayan. Sobrang hina na, wala na. 1.03 or 1.08 yan. So, 1 volts na lang siya. Ayan. 1 volt na lang ang sukat ng battery to. So, sira na to talaga mga ka-workshop. So, kinuha ko na lang to sa mga battery na nakatambak sa akin na pinalitan. So, ilalagay natin to dito sa motor. Alisin natin yung goods na battery. So, ilalagay ko lang. Cut ko lang muna mga ka-workshop. Tapos, susukatin ko na lang ulit para makita nyo na talaga yun ang battery nilagay natin. So, ayan ang mga ka-workshop na ikabit ko na. So, ayan yung battery walang laman. Yung 1 volts, no? 1 volt, 1.5 volts. So, sukatin natin para malaman, makita nyo talaga na yun ang nilagay natin. So, ayan. So, sukatin natin yung kanyang voltage reading ng battery. So, ayan. So, kung makikita nyo, 1.15 volt. So, susubukan natin paandarin yung ating motor sa ganyan ganyang klase ng volt reading ng ating battery. So, ayan.
So, on natin yung ating motor. So, kung makikita nyo, wala kayong makitang indicator kasi wala talagang voltahe yung ating motor, yung battery. So, hindi rin tutunog ang inyong ECU o ang inyong, hindi rin tutunog ang inyong fuel pump kasi nga walang nagsusupply na 12 volts ba. 12 volts supply sa kanyang pump motor, no, sa fuel pump niya. So, yun. Siyempre, hindi yan i-start. So, walang push start. Subukan natin i-kickstart. Kung kickstart ko, makikita nyo iilaw-ilaw lang yung kanyang indicator, no? So, ayan. Pero hindi siya talaga mapapaandar. So, ayan. So, kahit na anong gawin natin dyan, mapapagod ka lang kasi sipa, hindi aandar ang yung motor. Kasi nga, wala na o sira na yung battery mo, wala nang voltahe sa kanyang loob. So, hindi na nasusuplayan ng yung motor mo. Ngayon, papakita natin sa inyo na aandar yan, no? Mayroon lang akong gagawin, no, sa wiring niya. Tapos, mapapaandar natin yan kahit ganyan yung kanyang battery at walang laman. So, ayan mga ka-workshop, no, may gidalaw lang ako sa wiring niya, kaya kinat ko muna. Ulitin ko, wala tayong tagahawak ng cam, kaya, ng cellphone o ng camera, kaya nagkakat-kat tayo. So, ayan. May kita nyo naman, so, on natin yung susi. So, ayan. O, kung may kita nyo, wala pa rin reading yung ating FI or yung ating panel, no? Wala siya. Tapos yung voltage natin, yung ating voltmeter wala. So, ayan. Kasi nga wala naman yung battery. So, kickstart ko siya ulit. Ayan, walang laman yung battery. Kanina ayaw mandar. Ngayon, kickstart natin siya. Pagkatapos kung may gawin sa kanyang wiring. So, ayan. Nakita nyo, one kick lang, mandar, no? Kaya lang, syempre, nagkakaroon siya ng FI indicator kasi nga, wala talagang laman yung kanyang battery. So, sira yung battery niya talaga. Hindi na nagkakarga, mga ka-workshop. Pero yung voltage reading niya, kung makikita nyo, 13.8, abot pa yan ng 14 kasi naka-power line yan at naka-full wave, mga ka-workshop. So, stable pa rin yung kuryenteng dumadaloy sa kanya. Kaya lang, syempre, dahil nga sa hindi na nagcha-charge yung battery, hindi na masyadong magpa-function yung kanyang mga ilaw ng maayos, maliban na lang sa kanyang headlight. So yung headlight niya maayos pa rin niya, mga ka-workshop. On natin yung headlight. So yan yung headlight niya, maayos pa rin siya. So pag nag-rev ka, maayos pa rin yung reading ng kanyang voltage, no? Kapag yung iba gumawa niyan, kapag sira ang battery mo, kahit naka-power line ka pa, naka-full wave ka, hindi na-aandar ang battery mo. Isa pa, pag naka-power line ka na walang battery or pinaandar mo, sinubukan mong paandarin ng walang battery yung motor, masisira yung relay ng iyong power line, mga ka-workshop. Tandaan nyo yun, no? Tested ko na yun. So yan. So umandar siya, sira battery. Kaya lang, pag nagbusina ka, syempre hindi nakakayanin ng battery mo kasi nga talagang wala siyang laman or hindi na nagkakarga. So ayan. So, mamatay siya kasi nga nauubos yung laman ng iyong battery dahil nga 1 volts na lang siya. Hindi na talaga siya nagkakarga, sirang-sira na siya. Pero makikita nyo pag kinik ko, so, aandar siya ulit. 1 kick lang, aandar siya. Ulitin ko, basta maayos ang charging system niya, yung ayos ang regulator niya, aandar to. Pag yun ang sira, wala na talaga tayong magagawa. Kahit may battery o walang battery, maayos o sira ang battery, hindi na aandar. So yun. So papakita naman natin sa inyo na walang battery na mapapaandar pa rin natin siya. So alisin ko muna yung battery niya at paandarin pa rin natin yung motor. So muna natin. So tanggalin ko lang yung battery niya, mga ka-workshop. Alisin natin yung battery. Yan. Moment of truth. So, ulitin ko, mga ka-workshop, hindi ako ganun kagaling, no? Nakakaintindi lang tayo pagdating sa pagwa-wiring sa mga motor. So, hindi rin tayo, wala tayong tinatapakan kung sino man ang gumagawa ng wiring ng inyong mga motor. Kung mas nagagalingan kayo sa inyong kilalang vlogger or electrician ng motor, so, nasa inyo yan, mga ka-workshop. So, ayan. Kasi kanya-kanya po tayong talent. Ayan. So ayan, nalis natin, mga ka-workshop.
So yan, wala na siyang battery. So makikita nyo lang yung fuse ng aking power line. So walang battery yan. So ang tips ko lang dito mga ka-workshop, kung sakaling mangyari sa motor nyo yung ganito, kahit sira na yung battery, wag nyo siyang aalisin, no? Dito ipapakita ko lang sa inyo na under pa rin siya kahit wala siyang battery, no? Ayan. Pero ulitin ko, wag nyo gagawin to ng matagalan. Halimbawa nasira battery nyo, wag nyo na lang alisin, lagay nyo na lang dyan. Kaya lang dito lang ipapakita natin sa inyo na mapapandar ko siya kahit walang battery. So ayan yung kanyang battery line, yung negative at saka yung positive walang nakalagay. So ayan, ito para to sa aking kill switch. So on natin, syempre wala yan lalabas kahit ano dahil wala siyang battery. Ayan, walang battery. Kickstart ko siya mga ka-workshop. Kaya makikita nyo maandar siya mga ka-workshop, no? Walang battery yan. So tingnan natin kung gagana yung kanyang headlight. On natin headlight. So ayan. So wala siyang headlight. So wala siya kahit ano, pero umaandar siya mga ka-workshop. Kaya lang stable yung iyong FI, umiilaw siya, no? Kasi nga walang battery. So ayan. So ayan, pinakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng may battery at walang battery, pero umaandar ang inyong motor. So ayan, patunay yan mga ka-workshop. So kung gusto nyo i-set up yan sa inyong motor, sa mga rider JFI nyo, no, kaya natin gawin yan, dayo lang kayo dito sa shop mga ka-workshop, no? Gawang Jello Workshop yan mga ka-workshop. So kahit anong motor ginagawa natin. So ayan, mga motor ko yan, kahit anong motor po, no, visit lang kayo sa shop or PM po kayo bago kayo pumunta, kasi po minsan may ginagawa tayo, so hindi natin kayo maasikaso. So kailangan po PM kayo for scheduling ng inyong papapagawa ng motor para maayos natin ng maayos yung inyong wiring ng inyong motor or ano man ang inyong papa-install mga ka-workshop. So